Ayan po, good morning po sa bawat isa. Parang ano pa, no? Masyado pa tayong emotional ngayon. No? Kalma-kalma muna tayo. Kalabitin mo naman yung sarili mo. Ay, sarili mo. Kalabitin mo yung katabi mo, sabihin mo, mapalad ka. Hindi malapad, ha? Opo, pag malapad, pinagpapala yun ng Diyos. Okay? Ayan. Opo. Yan, nakapink ako ngayon eh. Opo, may gender reveal kasi. Opo, babae po ulit kay Ma'am Ella. Ay, joke lang. Joke lang. Baka mamaya, harangin niyo si Ma'am Ella mamaya. Joke lang po, hindi po totoo. Wala pa. Sa ngayon. Ay. Ayan po, no? Nitong mga, nagdaang 2 linggo, dito sa school, ang dami kong experience ngayong grade 11. Bukod sa curriculum na meron ngayon, yung mga estudyante po natin sa grade 11, may 4 na estudyanteng nawala na malay. Opo, alam niyo po ba yon? No? Nawalan sila ng malay. Ngayon, ako bilang advisor, nung time na nangyari yun, may klase rin ako. Opo. Tapos, lumapit sa akin, Sir, si ano po nawala ng malay? Punta ako ngayon. Tapos maya-maya, tawag na naman sa akin, Sir, ang gulo na po nila sa classroom. Hindi ko na alam kung saan ako pupunta. Tapos sabi sa akin, Sir, kailangan na natin tawagan yung mga magulang nito. Punta ako sa baba. Umabot sa point na hindi ko alam kung paano i-handle lahat ng sitwasyon. Nakuha po natin? Kasi ako yung nasa gitna eh. Ako yung center sa pagitan ng klase ko, ng tawag dito, ng mga magulang, ng mga estudyanteng nawalan ng malay. Yung isa po pa, yung 4 na kaso na yun, yung una, pumunta sa school ng galing pa sa ospital overnight. Dumiretso sa school ng walang kain. Pangalawa, may na siya, parang grade 10, gano'n na talaga siya. May history na siya sa previous na school. Paglipat dito, dala niya yon. Tapos yung dalawa naman, migraine, sobra severe daw nung nagpa-check up siya. Tapos yung pang-4, nadala doon sa sitwasyon, kaya muntik na rin mawala ng malay, pero nanghina talaga. Wala pong nasapian, ha? Linawin ko lang. Lahat yun ay may health problem sila. Opo. May mga narinig kasi ako, Sir, bakit kaya hindi natin pabindisyonan yung classroom? Ha? Sabi ko sa mga grade 11, kahit pabindisyonan natin to, kung hindi maayos yung kalusugan nyo, kahit saan tayo magpuntang classroom, ganyan pa rin mangyayari sa inyo. Di po ba? May mga time, balik tayo sa kinukwento ko, no? May mga time sa pamilya na experience din natin yun, tama? Lalo pag yung mga anak natin may ginagawa, tawag sa atin, Mama, Papa, si ano? Tapos maya-maya may darating tayong bisita, mag-aasikaso rin tayo. Tapos tawag sa atin ng tawag yung mga anak natin, kamag-anak, and so on. Madali ba pag ganun yung sitwasyon? Hindi po, di ba? Pero sa simbahan natin, actually sa buong buhay natin, may gumagawa nun. No? At ang pag-uusapan po natin ngayon ay... Yan, sige po, next po. Ang pag-uusapan po natin, Jesus at the center. Di ba? Sa sitwasyon ng buhay natin, ang dami nating masyadong inaalala, iniisip. Pero, meron tayong makapangyarihang Diyos na kaya gumawa ng lahat na nun. Amen? Okay. Bago po tayo mag-umpisa, manalangin po muna tayo. Let's pray. Dakilang Diyos, ang makapangyarihan sa lahat, lubos po kami nagpapasalamat sa umagang ito na binigay niyo po sa aming pagkakataon para makapag-aral ng inyo po mga salita. Lord, dalangin po namin, Lord, nabuksan niyo po yung puso't isipan namin sa pakikinig. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na maunawaan lahat ng sitwasyon namin sa buhay, sa lahat ng area, Panginoon, ng buhay namin na patuloy kayong kumikilos. Dalangin namin, Diyos, o Diyos, na samahan niyo po kami sa aming kalagitnaan. Tulungan niyo po kami, Panginoon, at dalangin din po namin, Lord, na ma-appreciate po namin itong message na to. At ako po, Lord, bilang lingkod ninyo, nagpapakumbaba sa harapan ninyo, na kayo po, Panginoon, ang makita ng bawat isa, hindi po ako. Sa inyo ko po pinagkakatiwala ang lahat sa umagang ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon, si Jesus po bilang center, actually parang kulang nga yan eh. Center of everything ata yan eh, no? Jesus at the center. Pag sinabi natin at the center, inilalagay natin
si Jesus sa posisyon na siya yung una sa lahat. Amen? Ganun po siya yung nakaharap sa lahat ng pagkakataon. Kumbaga sa akin, sa inyo, siya yung nasa gitna, kaya center. Pero kapag kaharap ko kayo, ang una ko nakikita, si Jesus. Kapag kayo naman nakatingin sa akin, ang una nyo nakikita, si Jesus din. Kaya siya yung nasa center. Nakuha po natin, parang sapot ng gagamba, di ba? Tapos yung gagamba yung nasa gitna. Ganon yung itsura ng ating pag-uusapan ngayon. Ay po, kita naman dyan. Ay pala, meron pala tayong illustration dyan na picture. Ay po, ang tanong kasi, saan bang area ng buhay natin makikita natin si Jesus? Okay, sa lawak ng Bible, lalo sa New Testament, ang dami pong binanggit doon. Pero may pag-uusapan tayong 5 lang. Huwag po kayo mag-alala, bibilisan ko lang. Kahit lang mabibilisan ko lang. Sige po. Una, Jesus at the center of my church. Sabi natin lahat, church. Yan. Okay, simbahan. Ano bang sabi sa Colossians? Tingnan nga po natin. Patingin po. Sabi sa Colossians chapter 1, verse 18. And He, si Jesus po yan, is the head of the body. Nakuha, sino daw yung head ng body? Sino? Si Jesus. The church, He is the beginning and firstborn. Saan daw? From among the dead. Okay? Anong ibig sabihin nun? Lahat ba ng tao namamatay? Lahat tayo, di mo? Mamatay tayo. Darating tayo sa puntong yon. Sino po gusto mauna na una? Wala pa. Wala pa naman, no? Okay. Firstborn, ibig sabihin dito, firstborn from among the dead. Lahat kasi ng tao namamatay. Pero si Jesus lang ang nabuhay ulit. So kung siya yung representative natin, siya yung nasa center, kung si Jesus nabuhay ulit, tayo rin mabubuhay ulit din tayo. Amen? Yun yung purpose, bakit si Jesus yung head ng church. Kasi kaya tayo tinawag na simbahan, kalipunan o iglesia o eklesiya sa Greek, kaya tayo tinawag na ganun kasi tinanggal na tayo sa kadiliman. Amen? Cast out na tayo sa kadiliman, dinala tayo sa liwanag. Ngayon ang tanong, gaano ba tayo kamahal ng Diyos bilang simbahan? Di ba? Ganito po, tingnan natin. Meron ulit yan, sasagutin ulit yan ng Bible. Tingnan po natin. Sabi sa Ephesians chapter 4, verse 1. Sorry, 1. Ano po yan? Verse 11 to 12 yan. 11 to 12. Yan. Sabi, so Christ Himself, si Jesus daw mismo gave the apostles, the prophets, the evangelists, and pastors. Di ba? At meron pang last yung mga teachers. Anong ibig sabihin nun? Dahil mahal ng Diyos ang simbahan, nagbigay siya ng mga pastor. Amen? Ilan yung pastor po natin? Pataas nga po kami yung mga pastor natin. Patingin niyo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pastora, Mabel. 9. Tapos ako pa ata. Di po ba? 10. Imagine niyo sa simbahan natin, 10 yung pastor, di sobrang mahal tayo ng Diyos. Amen? Tama? Mga alam na niyo may isusunod dito Imagine niyo na lang. Kung asawa niyo, Pastor Eddie, sobrang mahal talaga kayo ng Diyos. Amen? Tatay Lito. Ano pinupunto ko dito? Kaya tayo nag-grow sa pananampalataya kasi gusto ng Diyos na mag-grow tayo sa pamamagitan ng mga pastor at mga teachers na ipinapadala niya. Ngayon, ang nangyayari, ang dilema sa panahon natin ngayon, may mga simbahan na against do sa pastor nila. Tandaan ninyo pag ang pastor na ang Diyos ang nagtalaga, inaway mo, inaaway mo na rin ang Diyos. Amen? Di ba? May prinsipyo ako sa buhay. Tandaan natin, walang prinsipyo sa Diyos. Anong sabi? Diyos ang nagtalaga ng pastor, igalang mo yan kahit anong mangyari. Amen? Nakukuha po natin? Kaya kahit sino man sa atin,
tandaan natin, pag inaway natin ang pastor natin, kalaban natin ang Diyos. Kasi siya ang nagtalaga. Amen? Di po ba? Kasi tandaan natin pag titingnan natin yung mga pastor natin, dapat lagi nyo tatandaan, si Jesus ang nasa gitna. Bago nyo makita yung pag-aamali ng pastor nyo, nandiyan dyan si Jesus muna. At si Jesus muna ang magko-correct sa kanya bago kayo. Amen? Hayaan natin salita ng Diyos muna ang mauna. Amen? Mahalin natin sila. Bakit? Kasi regalo sila ng Diyos. Amen? Palakpakan naman natin ng Diyos. No? Di po ba? Ganun kaganda yung message na to. Diyos ang nagtalaga ng simbahan, bilang katawan niya, nagpadala siya ng mga representative niya. Okay po? Punta tayo sa pangalawa. Uy, pangalawa ka agad. Bilis Pangalawa po, of my family. Jesus is the center of my family. Yan. Okay. Sabi sa Ephesians chapter 6. Ayan po. Anong sabi diyan? Chapter 6 verses 1 to 4. Children. Po, mga anak. Obey your parents in the Lord. Tandaan mga anak, anong sabi? Obey your parents. Para kanino? Para sa Diyos, hindi para sa magulang ninyo. Nakuha po natin? Tandaan natin na bago natin makita ang magulang natin, dapat makita muna natin si Lord. Nakukuha po? Kasi tandaan ninyo may bata na ba o may anak bang suwail na nagtagumpay sa buhay? Pag sinabi nating konsepto ng success, ang success hindi po siya natatapos sa maraming pera, maraming kayamanan, possession. Ang success, yung masaya ka sa ginagawa mo, yung buong-buo yung pagkatao mo. Sa palagay ninyo, yung mga sa palagay natin ng mga mayayaman pero suwail sa magulang, ano sa palagay ninyo? Kumpleto yung buong pagkatao nila? Hindi, di ba? Kasi may missing sa puso nila. May butas yung puso nila na hindi kayang matakpan ng kahit sinong tao kundi magulang lang. Amen? Nakukuha po natin? Yun yung isang malaking katotohanan doon. Mga anak, bago tayo maging pasaway, isipin natin, sa Diyos tayo nagiging pasaway. Amen? Puro magulang yung sumasagot Parang walang bata, parang walang anak Kasi naman, pastor Mama kasi lagi ang pinapagalitan Oh. Naririnig ko puro adult yung boses walang medyo maliit Nakuha po natin, nakakasunod ba tayo? Tandaan po natin yan saan daw tayo sumusunod? Para sa Diyos. Hindi para kung kanino man, hindi para sa mismong magulang natin. Bakit? Sabi, for this is right. Yan yung tamang gawin. Ito pa maganda. Honor your father and mother, which is the first commandment. Ano ba yung first commandment? Di ba? Ano yung first commandment? Ibigin mo ang Diyos. Opo, pero hindi yun ang tinutukoy. Kasi, pag sinabi natin first commandment, ang hatian kasi, di ba, meron tayong 10 commandments. Opo, yung unang 4 doon para sa Diyos. Love your God, ganyan-ganyan, tapos huwag kang gagawa ng kahit anong image. Pangatlo, huwag kang susumpa sa kasinungalingan gamit ang pangalan ng Diyos. Pang-4, Sabbath day. Okay? At yung unang batas para sa tao, ito po, igalang mo ang iyong ama at ina. Kaya sinabing unang batas yan. Bakit? May kalakip daw yan na pangako. Di ba? Yung mga anak dyan, kaka-Roblox, kaka-ML, no? Kaka-online games, hinahinay mo na, sunod mo na tayo sa magulang. Kasi may pangako daw Ano sabi? So that it may go well with you and that you may enjoy long life on the earth. Di ba? Yayaman ka, bukod doon, nahaba pa yung buhay mo. Yun yung pangako ng Diyos para sa mga sumusunod. Amen? Nakuha po natin. Apo. Puntahan natin yung pang-4. Yung verse 4. Hindi po. Yung verse 4 pa lang. Verse 4. Sorry. Pang-4 na verse. Okay, verse 4. Sabi, fathers. Ang father kasi, yan yung madalas na
dahil siya yung head ng family sa Bible, siya yung madalas na nagkukorek sa mga anak. Pero may mga translation na parents. Sa Tagalog, mga magulang ang sinabi. Di ba? Sa Tagalog, na-convert na yun. Na-interpret na kasi si mama rin may hanger eh. Di ba? Hindi lang si Papa ang may sinturon. Si Mama may hawak na hanger. Opo, yung hanger na bakal pa. Oh. Sabi, do not exasperate your children. Anong ibig sabihin ng exasperate? Huwag nyo silang papagalitan na yun yung dahilan para magrebelde sa inyo. Okay? Opo, sana tama yung definition ko, no? Ayun siya. Ibig sabihin, huwag kayo susobra dun sa dapat na pagdidisiplina. Okay po? Ang problema kasi sa atin, mga magulang, madalas, in reality, marami ako nakakausap na mga estudyante dito po sa MCA. Marami ako nakakausap, hindi nila kayang mag-open sa mga magulang nila. Anong reason? Kukwento ka, dadrama-drama ka pa dyan. Ganon ang sinasabi ng mga magulang. Nai-invalidate yung feelings ng mga anak. Kaya ang dating, instead na sa magulang magsasabi sa kaibigan, sa ibang tao, tapos pag binigyan sila ng payo ng mali, magdududa ka ngayon bilang magulang. O di kaya, sisisihin mo yung ibang tao. In the first place, dapat yung pagtutuwid sa magulang, sa anak, sa magulang nag-uumpisa. Amen? O, sa time natin ngayon, sabi daw ang teacher. Oo, may mga teacher dito eh. Teacher daw, ang mga guro daw ang pangalawang magulang. Sa time natin ngayon, may pangalawang magulang bang pinapakulong? Kinakasuhan? Di ba? Kaya ang hirap i-apply sa panahon natin ngayon, sasabihin, teacher ang pangalawang magulang. Pero pag tinuwid mo yung bata, child abuse and ma'am, sir. Magre-report ako sa DepEd. Di ba? Tapos magbabanta tayo ng ganun. Kung ayaw pala nating ituwid sila ng ibang tao, ituwid na natin sa loob ng bahay. Amen? Kasi kapag ibang tao ang gumawa, baka hindi ninyo magustuhan. Nakuha po natin? Responsibility natin yun. Dapat sa atin yun mag-umpisa. Sabi instead, bring him up in the training and instruction of the Lord. Amen? Sa Panginoon, hindi instruction na base lang sa sarili niyong pananaw sa buhay. Bakit? Ganito kasi ang nangyayari. Sabi nung isang tatay, anak, huwag kang magsisigarilyo, pero siya bumubuga. Di ba? Anak, huwag kang maglalasing, pero doon sa harapan ng lamesa, may kainuman. Anak, masama ito sa katawan. Paano mo itutuwid yung anak mo kung ikaw mismo dapat pang ituwid? Naintindihan po natin? Nakasunod po? Nakakasunod? Yun yung realidad sa panahon natin ngayon. Kaya nga sabi, kung magtutuwid tayo, make sure na ikaw bilang magulang, hindi ka rin dapat ituwid. Ipakita mo na magandang example ka sa mga anak mo. Amen? Masakit na po ba? Naintindihan po? Diba? Yun kasi yung tunay na essence nito. Diba? Na makita natin na hindi lang mga anak, pati magulang, may mga time na tayo rin nagkukulang din tayo. Kasi lahat tayo tao lang. Lahat tayo nagkakamali din, lahat tayo nagkukulang. Pero sa kabilang banda, kung ang Diyos ang nasa center, kung si Jesus ang nasa center, lahat ng gagawin natin tama. Amen? Kaya pag tayo magde-decide, pag-pray muna natin kung tama ba yung desisyon na gagawin natin. Puntahan po natin yung pangatlo. Bilis natin, pangatlo na tayo. Yan, Jesus at the center of my marriage. Sabi po sa Ephesians, ito mahirap daw ito tanggapin eh. Sabi, verse 22, wives, mga wives, mga asawang babae, submit. Payag ba kayo? Submit. Yung mister ko nga Andra sa akin eh. Pag sinabi ko magsasaing siya eh. Oh. Submit yourselves to your own husband. Di ba? Sabi,
Wives, submit yourselves to your own husbands as you do to the Lord. Para kanino daw? Para kanino? Puro lalaki sumasagot. Ayaw sumagot ng mga babae. ng mga wives. Sabi, wives, submit yourselves to your own husband as you do to the Lord. So imagine ninyo, kaya kayo magsasubmit sa mga asawa ninyong lalaki. Dahil para kanino? Sa Diyos. Hindi sa Kanya. Di po ba? Kaya pag nagkakatampuhan kayo paggabi, isipin mo muna, ay, wait lang, mukhang magtatampo ata ako kay Lord. Sige, bati na kami. Isipin nyo muna na maigi. Ito po, may magandang part dyan. Pero sabi dito sa pangalawa, ayan, for the husband is the head of the wife. Tandaan natin itong principles na to. Importante yan. For the husband is the head of the wife, as Christ is the head of the church, His body of which He is the Savior. Tandaan natin yung husband, nire-represent niya si Jesus. Yung wife, nire-represent niya yung church. Tapos sabi dito, wives, submit. Kanino daw? Sa mga husbands. Yung word na submit dyan ay hindi ibig sabihin na pag submit ay utusan ka lagi. Hindi po. Pag sinabing submit, kasi isipin nyo, sa loob ng bahay, applicable ba yung may dalawang king? Queen ka dapat. Naku, inaintindihan po natin, kung dalawa kang king, mister ka na rin. Wag ganon. Sa loob ng pamilya, may iba't iba tayong role. Yun yung pinupunto dito. Hindi to pataasan, kundi yung role na dapat mong gampanan. Kung si tatay, siya man yung magtatrabaho, siya yung magdidisiplina, ang magbibigay ng comfort, si nanay. Nakukuha po natin, may iba't iba tayong role, depende sa setup natin. Pero ito yung magandang sinabi ng Bible. Sunod po natin. Ito po, sa Genesis chapter 2, verse 18, nakalagay doon yung salitang suitable helper. Dinescribe sa babae, sabi ni Yahweh, sabi ng Diyos, bibigyan ko siya, si Adan, bibigyan ko siya ng isang suitable helper. Sa Hebrew po, Ezer Kinegdo. Okay? Ang ibig sabihin nun ay aid or strength. Nakuha po natin? Yung pagiging strength niya, mas deeper na meaning siya. Ibig sabihin, ito po, strengthening someone in a way they cannot do for themselves. Ganon, dinescribe ng Diyos o ni Yahweh yung mga babae. Yun yung unang-unang word na nag-describe sa babae. Ezer Kinegdo. Anong ibig sabihin nun? Hindi kaya ng mga lalaki gawin yung mga bagay na kaya niyang gawin kung wala yung mga babae. Wow! Parang ibig sabihin nun, wala ka magagawa kung wala ako eh. Yes! Ganon din i-describe. Bakit? Isipin ninyo, sa time ni Adan, binigyan siya ng napakalaking responsibility ng Diyos. Siya'y tagapamahala ng buong mundo. O buong creation, sabihin natin. Sige, i-contextualize natin. Buong creation. Hindi niya kinaya. Bakit? Ano yung hindi niya kayang part? Nalungkot siya kasi siya lang mag-isa. Di po ba? Kalaban niya ng mga lalaki, maging mag-isa. Malungkot ang mga lalaki kapag mag-isa. Kaya ang sabi ng Diyos, bibigyan ko siya ng helper. Hindi katulong na iniisip natin sa time natin ngayon. Helper in a sense na kapag pagod na sa pamamahala yung lalaki, si Adan, sino mamahala sa kanya? Yung babae. Amen? Ibig sabihin, pag ako, pagod na ako, dami kong trabaho, ganyan. Siyempre, comfort ako ni Ma'am Ella. Ako'y kinikilig. Nakuha po natin, at ito pa, sa buong Bible, lalo sa Old Testament, the entire Bible, God describes Himself as Ezer for Israel. Anong ibig sabihin nun? Si Yahweh mismo, dinidescribe niya yung sarili niya bilang helper, bilang babae for Israel. Ibig sabihin, sa bawat digmaan na pupuntahan nila, katulong ng Israel ang Diyos. Ibig sabihin ba nun, mas mataas yung Israel? Hindi. Mas mataas pa rin ang Diyos. So sa loob ng pamilya, porque tinutulungan niyo yung lalaki mga babae, hindi ibig sabihin, mas mataas ang lalaki sa inyo. Nakukuha po natin, sa paningin ng Diyos, pantay lang tayo lahat. Amen?
Tuloy po natin. Bakit? Ano bang sabi? Next po tayo. Ito pa pala, no? Husbands. Sa mga lalaki naman to. Love your wives just as Christ loved the church. And gave himself up for her. Ibinuwis ng Panginoong Hesus yung sarili niyang buhay para sa simbahan, para sa church. Para sa mga taong tatanggap sa Kanya. Kaya mga tatay, no, in general, mga tatay, hindi lang mga pastor, mga tatay, wag natin gagawin na active tayo sa simbahan pero pinapabayaan natin yung mga asawa natin. Bakit? Kasi kung si Jesus nga na husband, wife niya in church, binuwis niya yung buong buhay niya para sa church, mga lalaki, ibigay nyo rin ang buong buo yung buhay ninyo para sa mga asawa ninyo. Amen? Yun yung ideal relationship between sa mga asawang lalaki at sa babae. Biruin ninyo, yung mga nanay, iniwan nila yung mga asawa, iniwan nila yung mga magulang nila, sarili nilang pamilya, para sumama sa inyo tapos hindi nyo sila mamahalin. Amen? Ay, wala pa rin mga babae. Parang hindi pa ata matanggap. Narinig ko mga lalaki pa rin Nakuha po natin. Ito, no, may mga nagsasabi kasi, no, Pastor, bakit simula nung nagkaasawa ako, lagi na, dami na yung problema. Nung mag-jowa pa lang kami, puro sweet lang, date kung saan-saan. Pero nag-asawa na kami, parang dami na yung problema. Opo, yun talaga pinasok ninyo Bakit? Ito, basahin ko na lang Sabi ni Pablo sa 1 Corinthians, tingnan nyo na lang po, 1 Corinthians chapter 7 verse 28, wala po yun dyan. Sabi, but if you do marry, you have not sinned. And if a virgin marries, she has not sinned. Ito naman po. But those who marry will face many troubles. Kapag kinasal ka, marami kang magiging problema, trouble talaga nga abutin mo. Sino mga single pa, hindi pa kasal dyan? Dito. Dito. Ay, wala akong pinapatamaan Pero ano binubundo ko? Sino mga single dyan? Mga single. No. Isipin nyo na, ang pagpapakasal ay pagpunta sa trouble, gulo. Yung jowa mo, sweet kayo ngayon, pag mag-asawa na kayo, nako, may mga pagkakataon na magkakatampuhan talaga kayo, magkakasagutan kayo. Akala lang natin ay hindi. May mga lalaki na nalalagay talaga sa tahimik pag nagsalita na yung babae. Di po ba? Kaya huwag kayong magtaka bakit ang dami yung problema bilang mag-asawa. Kasi part yon ng pag-aasawa. Opo. Ang pag-aasawa, ang pagbuo ng pamilya, hindi biro. Nakuha po natin? Kaya naman, no, kung gusto niyo maintindihan, mga babae, kung gusto niyo maunawaan yung pagkatao ng mga lalaki niyong asawa, try niyo panoorin yung Inside the Manosphere sa Netflix. No, makatulong yun sa inyo. Documentary yun about sa kilos at galaw, kung paano mag-isip yung mga lalaki sa panahon natin ngayon. Sa mga lalaki naman, para maintindihan ninyo yung attitude ng mga babae, panoorin nyo sa Netflix, How to Train Your Dragon. ay, sorry. Ay, di galing sa akin yun, May pastor lang ako na narinig nun. How to Train Your Dragon. Joke lang po, joke lang. O, kaya mga lalaki, mahalin natin yung mga asawa natin, no? Kasi pagdating ng time na tayo pinanghihinaan ng loob, sila mag-comfort sa atin. Amen? Kasi ang pagpapalaki sa mga anak at pagbuo ng pamilya ay magkasama. Hindi mas angat yung isa, hindi mas angat yung babae, hindi mas angat lalaki, kundi parehas kayo nagtatrabaho para sa pamilya. Amen? Kaya ang sabi po, sabi diyan, next po tayo, sabi sa Ephesians 5:21, submit to one another. May mas mataas pa ba? Wala na, pantay. Nakuha po natin?
Oh, wala nang mataas si babae, wala na rin mataas si lalaki. Sabi, submit to one another. Out of reverence, para kanino daw? Kay Christ. Si Jesus na naman ang nasa gitna natin. Di ba? Kaya tandaan ninyo, pag inaway niyo yung partner ninyo, inaaway niyo si Jesus. Amen? Nakuha po? Naintindihan? Okay. Next po tayo, pang-apat. Ay, ito pa pala, meron pa pala. Sabi kasi dito, no, ito kasi nakakalungkot na part. Kung si Jesus nga, ang sabi niya, di ba? Ang sabi ni, yung verse natin kanina, sabi, husbands, love your wife just as Christ loved the church. Okay? And gave Himself for her. Ang mahirap dito, bakit sa time natin ngayon, may mga Christian na pabor sa divorce. Kung ang author ng marriage ay ang Diyos, tapos sabi ng Diyos, ang sabi ng Bible, ibinuwi si Jesus yung buong buhay niya para sa church. So in short, dapat tayong mga lalaki, ibuwis din natin buong buhay natin para sa babae. Tapos sabi pa kanina, submit to one another. Tapos Christian ka, sasabihin mo, pabor po ako sa divorce para sa ikasasaya ng lahat. Tama ba yun? Hindi. Kasi una sa lahat, sabi ko nga sa inyo kanina, yung advice ko sa mga single pa, kung pupunta rin kayo sa hiwalayan, mag-isip muna kayo, trouble yan. Kalmahan lang natin. Sabi dito sa Matthew 19:6, so they are no longer two, but one flesh. Iisang katawan na lang sila. Therefore, what God has joined together, let no one separate. Yun yung matinding statement ni Jesus. Kung ano yung pinag-isa ng Diyos, wala dapat makakabuwag nun. Bakit? Pagdating sa marriage, sino ba yung pinapakasalan natin? 3 tayo doon. Ikaw, asawa mo, saka si Jesus. Kasi yung tipan ng marriage, kaharap nyo si Jesus. Amen? Kaya kalmahan lang po natin. Para hindi masira yung relationship, madalas kasi, kapag hindi na natin nami-meet yung pangailangan natin bilang partner, tumitingin tayo sa iba. Di ba? Isipin muna natin, kapag ginawa ba natin yon, sino pinagtataksila natin? Yung asawa ba natin? Hindi. Ang Diyos ang pinagtataksila natin. Amen? Punta po tayo sa susunod. Opo, meron tayo, of my work. Jesus at the center of my work. Sa trabaho. Ang sabi sa Ephesians chapter 6 verses 5 to 6. Sabi po dito, slaves, obey your earthly masters. Slaves, yung slaves kasi ang context niya, laborers. Tayong mga nagtatrabaho. Sabi dito, obey your earthly masters. With ano daw? With respect and fear. Pakita natin ang magandang paggalang. Sige nga, survey lang, survey. Sino dito nagsasabi ng 100% nabibigyan nila yung best nila sa trabaho nila? Taas ang kamay. Oh, di ba? Wala na. O, around 90%, taas ang kamay. Wala na rin. 80%. Meron pala, may 90, may nakita ako. 80%. Nagkakahiyaan po. Sorry. Wait lang, parang wala pa yung iba, hindi pa nagtatas. Nakakahiya naman, kanata ako lang mag-isa. 70. 10%. Sabi obey your earthly masters with respect and fear and with sincerity of heart. Dapat tapat yung puso natin. Just as you would obey Christ. Para kanino? Sino yung sinusunod natin? Sino po? Yan, si Christ. Kaya tayo nagtatrabaho hindi para sa boss natin. Lalo kapag nasa secular company kayo dito, masaya buhay namin sa MCA. Opo. Pastora namin, napakabait, no? Pero pumunta kayo sa ibang company, puro toxic kasi may mga unbeliever doon, di ba? Hindi nyo alam yung environment, may mga murahan, which is mahirap sa ating mga Kristiyano. Pero anong sabi dito? Kahit ganun daw yung environment ninyo, respect and
fear your masters. Bakit? Para kanino yon? Para kay Christ. Hindi para kung kanino man. Hindi para sa boss ninyo o sa team leader ninyo na iba yung attitude. Sabi pa dito, obey. Obey them not only to win their favor. Ayan. May mga tao kasing ganyan, kaya sumusunod kasi may habol sa kumpanya, sa organization. O, binansagan silang mga tagapagmana. Yung mga tagapagmana daw ng company. Di ba? Dapat, huwag ganon, no? Hindi tayo gumagawa ng mga bagay-bagay sa loob ng company, sa loob ng trabaho natin para makuha natin yung favor ng ng mga boss natin o ng mga human masters natin. Dapat sino daw? Si Jesus. Ganun lang po kasimple yun. Kaya tayo, pag naging pasaway tayo, kanino tayo naging pasaway? Kay Jesus din. Okay po, naintindihan? Sabi pa dito, to win their favor when their eye is on you, but as slaves of Christ. Diba? Alipin kasi tayo ng Diyos. Doing the will of God from your heart. No? Alam niyo po ba yung yung principles nung tusong katiwala? Alam niyo po ba 'yon? Mahaba-haba ito pero ikwento ko na lang. Sa Lucas chapter 16, verse 1 pababa, may parable si Jesus na about sa tusong katiwala. May nag-report dun sa isang master. Sabi niya, Panginoon, yung isa niyong bata, ginagastos yung mga ari-arian niyo sa walang saysay. Pinag-report ng master, sabi niya, ano yung nababalitaan ko sa iyo? May ginagawa ka daw kalokohan. Sabi mismo ng master, yung report mo sa mga ginawa mo, yung mga may utang sa akin, kolektahin mo kasi sisisantihin na kita. Napaisip ngayon yung katiwala. Sabi niya, wait lang, natanggal na ako sa trabaho. Uutakan ko yung master ko ngayon. Pupuntahan ko, ipapatawag ko lahat ng may mga utang sa kanya, tapos babawasan ko. Para kapag wala na akong trabaho, tatanggapin nila ako. Yan. Sabi nung isa, nagkaroon na sila ng pagpupulong meeting. Magkano utang mo? 100. Sige, 50 na lang yan. Magkano sa'yo? 200. 100 na lang yan. Magkano yung sa'yo? 1,000. Siguro 200. Yan. Ngayon, sabi niya sa wakas, pag nasisanti ako dahil may utang na loob sila sa akin, tatanggapin nila ako pag wala na akong trabaho. Nung nag-meet na sila ng master, pinuri ng master yung tusong katiwala. Mukha bang magandang attitude yun? Sabi ng master, ikaw loko ka. Pinagtripan mo yung ari-arian ko, tapos ganyan gagawin mo Pero dahil dyan, binabati kita, no? Natutuwa ako sa iyo kasi tuso ka, sabihin na natin, nasa kabilang side ka, kampon ka ni Satanas. Pero nagawa mong utuin yung mga bataan ko, yung mga nasa mabuti, yung mga nasa liwanag. Ginamit mo yung resources ko para sa kapakinabangan mo. Tapos sabi ni Jesus, dapat ganon din daw tayong mga Kristiyano. Bakit? Kasi yung mundo natin sa dyablo na yan. Tanda po natin yung mundo natin punong-puno ng kasalanan. Lugar ng kasamaan. Kahit saan ka magpunta, may krimen. Di ba? May paninirang puri and so on. Ang daming mga kasalanang ginagawa. Ang sabi ni Jesus, dapat kayong mga nasa liwanag, mga tinawag ko, maging katulad kayo ng mga tusong to. Bakit? Gamitin nyo lahat ng resources ng dyablo dito sa mundo para pag ubos na dito, tatanggapin ko kayo sa langit. Amen? Anong ibig ko sabihin sa inyo? Pagdating sa trabaho, magtrabaho kayo ng mabuti kahit mukhang dyablo yung boss nyo. Hindi, joke lang. Magtrabaho kayo ng mabuti. Bakit? Kasi pag ubos na yan, tatanggapin tayo ng Diyos. Ano ibig sabihin nun? Bilang Kristiyano, gamitin mo yung resources ng company mo and at the same time, bilang Kristiyano, magtrabaho ka sa kingdom ng Diyos. Ipakita mong Kristiyano ka. Ipakita mo na mag-share ka ng Word of God. Mag-evangelize ka, paminsan-minsan. Alam ko mahirap, pero challenge yun sa atin. Amen? Ang mahirap kasi, tayo mga Kristiyano ang nadadala sa dilim. Nakukuha po natin? Instead na tayo dapat ang nagdadala sa kanila sa liwanag. Kaya nga sabi dito kawawa daw yung mga nasa liwanag kasi hindi daw kayang gawin yun ng mga nasa liwanag, sabi ni Jesus. So tayo, ito payo na to sa atin.
maging matalino tayo sa paggamit ng resources. Magtrabaho ng maigi, ipakita natin Kristiyano tayo, nasa liwanag tayo, para pagdating ng time, tatanggapin tayo sa kaharian ng Diyos. Palakpakan naman natin ang Diyos. Next po tayo. Sabi po dito sa Ephesians chapter 6 verse 10, mga masters naman, mga amo naman, and masters, treat your slaves in the same way, do not threaten them. Okay? Huwag daw tatautin. Since you know that He who is both their master and yours is in heaven, and there is no favoritism with Him. Sabi ni Pablo dito sa Ephesians, sabi niya, mga master, wag din naman kayo maging tuso. No? Wag naman kayong, kapag hindi nasunod yung gusto ninyo, pagbabantaan nyo, sige, tatanggalin kita, tuloy mo yan. Oh. Pag hindi kayo nakapag-submit sa deadline natin, masisisante kayo. Oh. Ang sabi dito, do not threaten them. Sabi mo, maayos pa rin tayong relationship. Since you know that He who is both their masters, kasi sa bandang huli, alipin man, laborer man, nagtatrabaho man, o may-ari ng kumpanya, under tayo ng iisang master. At sino yung master na yon? Si Jesus. Amen po ba? Bakit? Kasi by the end of the day, sabi ni Pablo, there is no favoritism with Him. Walang favoritism sa Diyos. Mataas ka man mag-tithes, hindi man, leader ka man ng church, o hindi, may-ari ka man ng isang business, o nagtatrabaho ka. Sabi dito, walang favoritism sa Diyos. Lahat tayo pantay-pantay sa paningin ng Diyos. Amen? And sige po, and last, meron tayong, yan, of my life sa wakas. No? Nakakalima na tayo. Jesus at the center of my life. Okay. Tuloy po tayo. Ano pong sabi sa verse? Tingnan nga natin. Sabi sa Philippians chapter 1 verse 21, for me to live is Christ. Ang mabuhay daw para na kay Kristo. Sabi ni Pablo, sabi niya, I have finished the race. Nakuha ko na yung goal ko. Ito yung time na malapit na siyang nakakulong siya. Anytime pwede siyang ipapatay ng emperor. Sabi niya, sabi ni Paul, nagawa ko na yung dapat kong gawin. Ito na yung final na pagsunod ko sa Panginoon. Ano man yung mangyari, sabi niya dito, for me, pag ako nabuhay pa, iaalay ko yung buong buhay ko para kay Kristo. Nakuha po natin? And to die is gain. Bakit to die is gain? Pag namatay siya para sa kapakinabangan niya. Bakit? Kasi makakapili niya na yung Panginoon niyang pinaglilingkuran. Amen? So sa lahat ng bagay, ganun pang isipin natin, sa buong buhay natin, lahat ng ginagawa natin dapat kay Kristo. No? To live is Christ, and to die is gain. May takot pa ba sa ating mamatay? Taas nga po yung takot pa mamatay. Wala na. Sabay-sabay tayo. Joke lang, joke. Sabi po, tuloy tayo. Sabi sa ito mabigat na statement to ni Jesus. Marami kasing gustong sumunod kay Jesus sa Lucas chapter 9 verse 23. Sabi, whoever wants to be my disciple must deny themselves. Talikuran yung sarili. Di ba? Kung gusto mo sumunod kay Jesus, may bisyo ka, tanggalin mo yan. Oh. Nag-attitude ka, maging humble ka. Oh. Nakuha po natin, ma-pride ka, magpakumbaba ka. Deny themselves. Lahat ng negative na meron sa iyo na magiging hadlang sa pagsunod sa Panginoon, tanggalin natin. Sabi dito, and take up their cross. Alam niyo yung ibig sabihin ng cross that time, sa panahon na yan? Hindi pa si Jesus pinapako. Ang tingin nila dyan ay sumpa. Bakit? Kriminal lang ang namamatay sa cross. So, ibig sabihin, nung sinabi ni Jesus na, take up their cross, ang ibig sabihin, buhatin yung sarili yung cross, ang ibig sabihin yan, yung suffering na meron ka, araw-araw mo yan dadalhin. Yung suffering na dulot ng pagsunod mo sa akin. Amen? Ano pagkatapos dyan? Take up their cross daily, araw-araw, and follow me. Yun yung kondisyon ng Panginoon. Kung willing talaga tayo sumunod sa Kanya, baguhin natin sarili natin. Amen?
At sabi po dito, no, pumiyok na ako. Nagbibinakla. Colossians chapter 3 verse 17. Ito po, no, para sa lifestyle natin. And whatever you do, kahit ano daw po, ibig sabihin, ng kahit ano, lahat ng gagawin ninyo, whether in word, sa pagsasalita man, or deed, sa lahat ng action. Anong sabi? Do it in all in the name of the Lord. Ang hina, in the Lord. Yan. Lahat gagawin natin para kay Jesus. Anong ibig sabihin nun? Whatever you do, naglalaba ka man, dapat nakakapuri yan sa Diyos. Hindi maglalaba ka, ako na naman. Mukha bang kapuri-puri yun? Lalo yung mga anak, pag inutusan, maghugas ka ng pinggan, anak. Hugas, no? Pag upo, nak! Ako na naman. Magsaing ka. Ano sabi dito ni Paul sa Colossians? Whatever you do, walang exemption. Kahit ano yan. Naka-generalize na nga eh. Lahat ng sasabihin mo, dapat nakakapuri sa Diyos. Lahat ng action mo, dapat nakakapuri sa Diyos. Amen? Yan. Bakit? Do it all in the name of the Lord Jesus. Giving thanks to God, the Father, through Him. Amen? Ngayon po, dito natin tapusin, Kuya Jay. Sabi sa Colossians chapter 1, ito po conclusion na to, no? Nakita na natin doon sa mga pinag-usapan natin. Una, meron tayong Jesus at the center of my church, my family, my marriage, of my work, and my life. Kung nakikita ninyo, puro my, hindi our. Kasi gusto ko yung message na to, ang mangyari, maging personal sa atin. Opo, angkinin natin siya, na lahat ng major areas ng buhay natin, si Jesus ang kumikilos. Kaya sabi dito sa Colossians chapter 1, verse 17, He, or Jesus, is before all things, and in Him, all things hold together. Di ba napakaganda nun? Lahat ng connection mo, dapat Diyos ang nagko-connect nun lahat. Pamilya, between sa magulang, sa mag-asawa, di po ba? Sa trabaho, sa pag-worship sa Diyos, lahat yon, sino daw ang nag-hold sa lahat ng bagay na yon? Si Jesus mismo. Kaya masasabi natin na si Jesus ang center ng buhay natin. Amen. Tayo po tayong lahat. Kantahin po natin Jesus at the center. Jesus Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From the beginning to the end, it always been you, Jesus. Jesus be the center of it all. Jesus be the center of it all. From the beginning to the end, it always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. 'Cause Jesus, you're the center, and everything revolves around you.
center of it all. At the center of it all. Come on, church, everybody. Jesus be the center of my life. Jesus be the center of my life. From the beginning to the end, it always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, you at the center of it all. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you, and it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you, and it's all about you. Come on, every voice. Jesus. Jesus be the center of your church. Jesus be the center of your church. And every knee will bow, and every tongue shall confess you, Jesus. Jesus. Come on, isa pa po, Jesus. Jesus be the center of your church. Yes, Lord. Would Jesus be the center of your church? And every knee will bow, and every tongue shall confess you, Jesus. Jesus. The center of it all. Manalangin po tayo. Dakilang Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Lubos po kami nagpapasalamat, Panginoon, sa mga salita ninyo na binigay po sa amin. Ngayon pong umagang ito, natutunan po namin, Lord, na kayo, Lord, yung buong buhay namin. Kayo yung sentro ng buhay namin, Lord. Maraming pagkakataon, Panginoon, sa iba't ibang areas ng buhay namin, nagkukulang kami. Pero sa kabila nun, kayo po, Panginoon, yung nag-hold together sa lahat ng bagay para hindi kami ma-break. Para hindi kami umabot sa point, Panginoon, na madudurog kami ng gusto. Lord, kung ganun man ang mangyari, alam po namin, Lord, nakalooban nyo ito at may gusto kayong ituro sa amin. Lord, may mga pagkakataon na hindi namin maintindihan yung plano ninyo. May mga part, Lord, na nasisira yung mga relationship namin. May mga broken relationships kami between sa magulang, sa anak, sa mag-asawa, sa mag-amo, sa loob ng simbahan, Lord, na umaabot sa point na nagkakaroon kami ng pagdududa sa sarili namin pagkatao. Lord, ayusin niyo po kami, Panginoon. Lord, sa umagang ito, mahirap, Panginoon, sa part na feeling namin kami na lang mag-isa. Mahirap, Lord, sa part na hindi namin alam kung anong mangyayari kinabukasan. Pero ngayong umagang ito, Panginoon, nakita namin yung kahalagahan ng pag-ibig ninyo, na binuwis nyo yung buhay ninyo para sa amin, O Diyos. Na kami, kahit kami tumatalikod, kahit kami nagkukulang,
Kahit nasisira yung mga relasyon namin, Lord, tinutulungan nyo pa rin kaming manumbalik sa inyo. Ma-restore, Panginoon, yung pagkatao namin at yung pananampalataya namin sa inyo. Lord, alam po namin lahat ito nangyayari dahil may plano kayo. May gusto kayong ituro sa bawat isa. Walang growth, Panginoon, ng pananampalataya kung walang trials, Lord. Dalangin po namin, Panginoon, na tulungan niyo po kami sa mga panahon na pinanghihinaan kami ng loob. Tulungan niyo po kami, Panginoon, sa mga panahon na pakiramdam namin nagkukulang na kami sa inyo. Lord, kayo po yung maging center ng buhay namin. Lord, nagpapakumbaba kami lahat. Nagpapakumbaba kami, Panginoon, humihiling sa inyong kapangyarihan na i-restore niyo yung puso namin na sugatan. I-restore niyo yung puso namin na nag-aalinlangan. I-restore niyo yung puso namin na marami ng pinagdaanan sa buhay. Alam po namin, Lord, na darating ang panahon na marirealize namin, Panginoon, ang lahat ng gusto niyong ituro. At kapag nangyari yun, Panginoon, alam po namin na hindi kami nag-iisa. Dahil may Diyos kami, may Panginoon kaming sinasampalatayanan. At Lord, dalangin po namin, Panginoon, na sa paglabas po namin ng sambahan pong ito, angkinin po namin ang salita ninyo na nagbibigay ng katagumpayan sa lahat ng aming buhay, Panginoon. Dalangin po namin, Lord, na kayo, Panginoon, ang manguna sa buhay namin. Paglabas namin dito, Panginoon, buong-buo na kami at walang pagkukulang. Inaangkin po namin ang katagumpayan sa lahat ng aming pong mga panalangin. Inaangkin po namin ang katagumpayan sa mga taong nasira, Panginoon, ng puso. I-restore niyo po sila, Lord. Inaangkin po namin, Panginoon, ang katagumpayan sa salita ninyo. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang Diyos. Oh God, you've been so good to me. You came and found this orphan and you brought me right into your family. Oh yeah. Oh God, you've been so good to me. You threw away my past and you never count my sins against me. No, thank you, Lord. You got me dancing, and now I'm shouting. You got me leaping, and now I'm spinning hallelujah. Oh, you're so good to me. You're so good to me. So good to me. Oh God, you've been so good to me. And every day I wake up, I breathe another breath of your mercy. Oh God, you've been so good to me. And my delight is in you, 'cause I know that your hand is upon me. Oh, you got me dancing, and now I'm shouting.